Good evening, everyone. So, I am Artela Belaro from Batch 4. So, yung topic naman po natin today is, nalalahanan natin si Noah, si Abraham, si Moises, at ngayon naman si David. So, sabi daw po muna, kay Noah daw po is a covenant of preservation. Kasi nga, preserve nga rin kaya yun sa parang pinakitang illustration ni Pastor Russell is meron doong rainbow. Yun daw po yung nagsisimbolize ng preservation na hanggang paghuhukom daw po. So, pinapreserve yung buhay, yung pinangakong buhay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At of course, after that, kay Abraham naman daw na meron daw silang inaantay na Messiah hanggang sa dumating na si Moises, David. After that po, of course, parang hindi lang medyo, napipili po talaga ako sa mga ginamit ng Panginoon ng mga tao upang mas lumawak yung connection ng Panginoon sa ibang tao. Kasi hindi siya bumaba dito sa lupa para alam na ako ang Diyos, sambahin niyo ako. Hindi ganun eh. Ang ginawa ng Panginoon ay walang sapilitan, kulit pure-hearted na pagbibigay impormasyon na si Lord ay dakilang Diyos at dakilang Diyos Ama natin na dapat nating sambahin. Grabe, kung iisipin natin ngayon, andun lahat ng mga fact check na bakit kailangan i-vote itong tao na to, bakit kailangan siya yung gawing pinuno. Pero si Lord, grabe yung pagmamahal niya sa atin na kahit yung taong kinasusukliman siya is parang niyayakap na pa din. Wala siyang pinipiling tao, wala siyang pinipiling anak niya na mamahalin niya. Basta makakita na siya ng tayo, pinukonsider na ng anak na to at tinutulungan niya upang maligtas. So, itong mga taong nabanggit na po ito ay ginagamit ng Panginoon upang mas maraming makakilala sa unang panahon. Kaya maganda yung light kasi na naiwan nila sa ating mga tao na kahit even though nasa millennials, Gen Z na tayo, yung power ng mga taong hinahawakan nito ay grabe pa rin yung pasasalamat na dapat gawin natin para sa kanila, dahil hindi biro yung pinagdaanan nila upang pagsilbihan ng Panginoon natin. Kasi for sure kung tayo ang gumawa nun, matagal na tayo sumuko, matagal na natin sinukuha ng mga ganong bagay kasi hindi natin kaya. Pero sila, grabe yung pagtitiis nila, kaya we should always be thankful at magbalik loob sa Panginoon at ibigay lahat ng mga dapat na bagay na deserve nila. Kasi ang gusto lang naman nila maraming magkaroon ng relasyon sa Panginoon at mahalin natin sila at sumunod tayo sa mga bagay na ipinag-uutos ng Panginoon na wala namang iba kundi mapaganda at mapabuti ang ating buhay. So that's all po. Thank you for listening and have a blessed Wednesday ahead tomorrow.